Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ako nga po muli si Brother April na inyong makakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And samahan niyo po ako sa pagbabasa ng kanyang salita mula sa Romans 12:2 CEV version. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. At tayo po muna manalangin. Lord Jesus, maraming salamat sa araw na to. Sa pagkakataon muli na magamit, na maghayag, mag-aral ng iyong salita, mag-share sa iba. And gamitin mo lang po ako bilang instrumento sa iba na nakakalimot, paalala na rin, magsilbing encouragement. Gamitin mo lang po ako na sa bawat isa ng mga nakikinig. And Lord Jesus, kung ano man pong aking sasabihin is makatulong upang may mabago po sila sa kanilang mga sarili. And wala po kang magagawa kung wala ka sa buhay. In Jesus' name, Amen. So, morning tila ako na to ay pinamagatan kong let God change the way you think. And bago po ang lahat is bumabati muna ako ng Happy New Year sa mga nakikinig at sa mga bagong taga-pakinig. And di ba ngayong New Year marami tayong maririnig. Hindi lang sa yung mga greetings, kundi syempre bagong taon, bagong pag-asa, panibagong opportunity naman para sa iba. And higit sa lahat, karamihan, hindi talaga mawawala sa iba yung pagkakaroon ng New Year's resolution. Maraming uri ng New Year's resolution tayo maririnig. Yung iba, babaguhin yung diet para pumayat. Aalis na sa pagbibisyo. Minsan tayo sa mga mahal natin sa buhay na minsan sa sarili rin natin na may babaguhin tayo. Pero meron din naman na yung New Year's resolution nila last year is i-recycle na lang this year. Kasi nga, hindi naman natupad last year. And ayun nga, para lang makasabay sa uso na rin. So, yung mga bagay na yan na minsan pinangako natin or pinaplan natin na babaguhin sa sarili natin, madalas ang pinakamatagal na dyan is umabot na ng 1 buwan. Kasi nga, hindi naman talaga seryoso sa posibleng hindi naman talaga seryoso or sumasabay lang talaga sa uso. Bilang isang tunay na pagbabago, halimbawa sa ating mamaligaw, ay gustong baguhin yung ang sarili natin. Diba? Hindi na natin kailangan pang hintayin pa yung magpalit yung taon or ang New Year para may baguhin tayo sa ating sarili. What if, for example, sa ating mga diet, may mga pinagbabawal na sa atin na pagkain, pero dahil aantayin pa natin yung New Year para baguhin to, baka magkasakit na tayo or sa mga opportunity naman sa work or sa business. What if dahil kakahintay natin ng susunod na taon is baka mawala ito or sa business naman baka hindi na siya mag-click kung late na natin siya bubuksan. Sa tunay na pagbabago, syempre hindi natin to kakayanin kung sa sarili lang natin. Mahihirapan tayo. Ayun nga, madalas hindi talaga tatagal or saglit lang natin magagawin pagbabago kung sa sarili lang natin. Sa ating ang tunay na pagbabago, kailangan talaga natin yung tulong ng ating Panginoon. Dito, hayaan natin sa mga nakikinig na ang Panginoon is makatulong sa pagbabago, especially yung way ng thinking natin. Bakit napaka-importante na dapat si Lord yung manguna? Especially sa ating mga plan. Kasi nga, kung ikaw lang, maring akala mo sa sarili mo is tama. Pero baka mapahama ka lang. Baka mapalayo ka. Kasi tayo, bilang tao, limitado lang yung utak natin. Kung ano lang nakikita ng mata natin, kung ano lang yung kayang abutin ng isip natin, ng utak natin, iyon lang yung maabot na mga plano natin. But si Lord, kilala ka na hanggang ulo, hanggang paa, pati yung bilang ng buhok mo. At higit sa lahat, alam niya
nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, alam niya yung future. Although, kaya tayong tulungan ng Panginoon, but still, yung tamang desisyon nasa atin, which is magpasailalim tayo sa power ng ating Panginoon. Alam nyo, sobrang hirap, lalo na, syempre, iba sa atin, na medyo may edad na, yung, di ba, ang hirap yung magkamali ng desisyon. And sa average number ng age ng mga tao ngayon is pumapatak lang siya sa 70. Then, paano kung nagkamali pa tayo, ma-realize natin na ang dami pala nating sinayang na opportunity. Although, di ba may naririnig tayong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Pero, di ba nakakapanghinayang pa rin na parang babalik tayo sa simula. Na, kasi nga, dahil nga in the past, giniit natin yung gusto natin. Di ba? Mas maganda na ngayon pa lang is hayaan na natin na yung magandang plan ni Lord, yung manguna or matupad sa buhay natin. Kaya, ayun nga, dahil nga minsan ginigit natin yung gusto natin, yung plan or magandang plan nating Panginoon is hindi natin siya makuha-kuha. Kaya sa bawat isa na tagapakinig, wag nating hayaan na masayang pa yung panahon natin sa maling desisyon. Sabi nga, di ba sa title ng morning tilawak na to, let God change the way you think. And ayun na, good things will follow. Kasama na blessing, healing, happiness, and peace of mind. And ayun na, sa ating, ayun na, kasunod nun sa ating pamumuhay. And higit sa lahat, kung may paninindigan ka, or iba ka sa krimen, hindi ka sumasabay sa kung ano yung uso, di ba? Hindi imposibleng mapansin ka, hindi imposibleng magkaroon ka ng impact sa iba. And just want to share some key points na while working on God's kingdom. Number 1, keep in mind that we are just visitors in this world. So, marami sa atin na nakakalimot na sa sobrang busy sa yun nga sa mundong to, sa work, sa pag-aaral, ano pa man yan, minsan nakakalimutan natin yung mas importante na tipong sa sobrang pagiging busy natin, is nakakalimutan natin na bisita lang tayo, na saglit lang yung magiging buhay natin dito sa mundong to. And as a citizen sa kingdom ni Lord, di ba, kung ano yung culture sa langit, kung ano yung ginagawa sa langit, dapat ito yung makikita sa ating mga kilos, mga sinasabi. Kasi nga, dapat same tayo sa kung ano yung thinking, kung ano yung ginagawa, especially kung ating mababasa, yung ginagawa ng ating Panginoon nung nandito pa siya sa earth. And yes, kung dayo lang tayo dito sa mundong to, hindi na natin kailangan pa na sumabay sa kung ano yung uso, sa kung ano yung pinagkakaabalahan ng mga tao dito. Always tayo hindi bilang anak ng Diyos, hindi natin kailangang sumabay sa uso. Yun nga, tayo bilang anak ng Diyos ay tayo dapat ay against the flow sa kung ano ang ginagawa ng mundong to. Sa kung ano yung minsan against the flow, dapat tayo sa kung ano yung mga mali na paniniwala dati ng mga ninuno natin or sa mga mali na mga naririnig natin. And ayun nga, hindi lahat ng ginagawa ng karamihan ay tama. Always, kung ano pa rin ang gusto ng ating Panginoon, yun pa rin yung nararapat na ating gawin. And wag natin kakalimutan na, ayun nga, yung buhay natin, napakaikli lang, napakaliit lang ng percentage compare sa buhay. At ganda na prepare na plano sa ating Panginoon. So, number 2, renew your mind. By renewing our mind, it is something na makukuha natin sa paglalagay ng magagandang bagay sa ating mga utak. Kasama na rito, syempre, yun nga yung araw-araw nating take away. 'Di ba? Sa atin sa pagbabasa natin,
physical ano natin sa mga pag-iisip natin, 'di ba? Ang laki rin ng naitutulong, lumalawak yung knowledge natin. Ito yung mga nagiging benefits ng palagi tayong nagbabasa. Nakaka-improve ng focus and ayun lang, nakakalawak na rin ang vocabulary. And number 2, syempre, bukod sa lumalawak yung knowledge natin and dami nating nare-realize, ang dami nating nalalaman, ang dami nating nagiging inspirasyon sa Bible. Sa Bible, higit sa lahat, natutuwa ang Panginoon pag lagi tayong nagbabasa ng kanyang salita. Bukod sa, ayun nga, natutuwa ating Panginoon, napapalapit din tayo sa kanya. And ang ating isip, nagiging payapa. Diba? Pag lagi tayong nasa presence niya, nasa presence ng ating Panginoon and nagbabasa tayo ng kanyang salita. And higit sa lahat, by renewing our mind sa pakikinig and kasama na rin yung mga pakikinig, nadidiscover natin sa kung ano yung gusto ni Lord, unti-unti, madidiscover natin kung ano yung gusto ni Lord talaga na ating gawin or dapat nating gawin. Yung unti-unti nating nadidiscover yung purpose talaga natin dito sa mundong to. Especially yung function natin sa kingdom ni Lord. And lastly, you experience true joy and peace if you let God control everything in your life. Kaya sa bawat isang mga nakikinig, kung madalas tayo nagkakamali sa mga desisyon natin, baka it's time na hayaan natin si Lord na magdesisyon at kumilos sa buhay natin. And sure yun na magiging maganda ang result kung ang Panginoon ang manguna sa kung ano man ang ating magagawin. At tayo po'y manalangin. Ang ating prayer focus, pray that God would transform our hearts and minds, helping us to think and act according to His will, rather than conforming to the ways of the world. Ang ating prayer points, pray that those who are lost would experience a change of heart and mind, turning from the world and discovering God's love and purpose for their lives. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po na mapaalalahanan na makarinig ng mga gantong salita. Ganun din, naway ang bawat isa sa amin na matuto na sa mga past na mga mistakes, past na nagawa na kasalanan na dahil sa ginigiit ang mga gusto is dahil sa pag-iit na is napahamak sila or nagkaroon ng masamang effect sa kanilang mga buhay. And naway, ang bawat isa ma-realize nila na ang tamang desisyon is ang pagsunod sa will mo, ang paggawa kung ano po ang nararapat, kung ano man po ang gusto mo po sa aming mga buhay. And pagsunod kung ano man po ang purpose talaga na kung ano talaga kami design sa iyong kingdom, kung ano mo kami, kung ano talaga ang function namin po sa iyong kingdom. And Lord, pangunahan mo po ang bawat isa na ibang mga nalalayo na i-touch mo po ang kanilang mga heart na ma-experience nila ang pagbabago, gumamit ka po ng mga tao na maghahayag, magpapaalala sa kanila sa mga ibang mga nalayo na napaka-importante and napakahirap malayo sa iyong and mawala po sa iyong kamay. And ikaw na po ang patuloy na manguna sa bawat isa, mga nakakarinig, sa mga iba, mga nakapanood ng tila ako nito na ikaw na po ang manguna sa aming mga buhay, sa aming mga bawat gagawin, sa aming mga desisyon upang maging maayos na po. And maklaim namin kung ano man po ang pangako nyo po sa bawat isa. And wala po ang magagawa kung wala ka sa buhay. In Jesus' name, Amen. So, thank you po sa inyong patuloy na pakikinig. God bless.